God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. To God be all the glory po. Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan. Happy Mother's Day po sa ating mga magulang na babae. Palakpakan naman natin ang Lord. Ayan, alam po natin, na-appreciate natin, unang Panginoon. Alam po ninyo, maraming mga sacrifices po ang mga mothers natin para sa atin. Ano po, ginamit sila ng Diyos. At marapat lamang po na kahit man lang sa isang taon ay mayroong pag-appreciate po sa kanila, no? At sana sa atin po ay hindi lamang kada taon ang pag-appreciate natin sa kanila. Lalo na kasama natin sa bahay, ano po, i-appreciate natin, pasalamatan natin sila sa kanila pong sacrifices sa atin. Hindi lang sacrifices, yung pagmamahal, yung care, ano po, marami pang iba ginagawa po nila para sa atin. Yung pagpahanda lang ng kanilang mga ng ating palang mga pagkain, paghanda ng ating mga damit. No? Ano po 'yan? Sakripisyo po dahil mahal nila ang kanilang mga anak. Palakpakan naman natin ang Lord. Ayan. Mga announcement po sa 23, ano po, ay Family Day po natin. Ito po ay sa Highwood. Ano, Highwood ba? Highwood. Ayan. Yun po dun sa last year natin na pinuntahan. Doon naman, siguro sa susunod, paghandaan natin kung tayo ba ay, kung gusto po ninyo saan ba gusto? Sa Boracay naman. Gusto niyo sa susunod. Na.
El Nido, tama. Ano po, sige po. Ayan, baka pag ano tayo, ay makapunta tayo doon. Ayan. So ano po yan, ano, sa 2023, sa susunod na Sabado. Ano po? So Sabadong yan, tapos sa susunod. Sa 30 naman po, mayroon pong activity dito po sa church. Kasali po ang ating mga Christian Education Department. Ano po? At least 5 na manggagaling po sa atin. Pero po ang training o ang seminar ay dito po sa church natin. Lahat po ng mga churches na mayroong ipapadala ng mga representative. Ano po, sa bawat church, at least 5 dito po sila mag-training. Ano po, darating po yung ating mga district coordinator ng Christian Education Department at dito po sila magte-training ng mga workers or coordinators ng Christian Education Department. That will be on May 30. Ano po? So, May 30 yan. Pagkatapos po noon ng May 30 na yan, yung susunod na Sabado, yan po ay June 6. Ang June 6 po ay meron tayong Pentecost. At ang Pentecost po ay hindi po sectional, ito po ay district. Ano po? Ang venue po ay dito sa tabi ng Robinsons. Ang pangalan po ay nakalimutan ko. City Sanctuary Convention Center. At tayo po ay required na pumunta doon. Ano po? Katabing-katabi daw po ng Robinsons. Lalampas ka lang ng konti. Ano po? Diyan natin magagamit yung mga sasakyan natin. Ano po? Nung dinedicate natin yung mga sasakyan, nung hiningi natin yung mga sasakyan natin, Lord, gamitan mo po para kayong ministry. Gamitan. Potang kaya mong tatakan niyan ka rin, ela pwede. Dapat pwede lang, niya po. Amen. Make ourselves available and also our cars. Yan naman po pwede itang ka na akong 125. Kung may sad-sad ka rin. Yan po. So, District Pentecost po ay sa June 6. Yan po, June 6. At sama-sama po tayong sasamba sa Panginoon. Alam po ninyo, kada taon, ito po yung isa sa mga major na events na inihintay po natin, ang Pentecost. Ano po, kung wala tayo sa district, sigurado mayroon sa section. Kung wala man sa section, sigurado magsa-celebrate tayo ng Pentecost dito po sa church. Ano po. Now, dahil district po yan, suportahan po natin. Ang Tarlac section po ay committed na at least 200. Konti po yun kasi pag nagpe-Pentecost tayo, nasa almost 500 tayo. Ano po. Ito po ay mag-uumpisa ng 1:00. So, mahaba pa yung panahon natin para mag-prepare. So, kung aalis tayo siguro ng mga 10:30 dito, kung gusto nyong mag-lunch doon, o mag-lunch tayo doon. Depende. Pag-usapan po natin kung ano yung gagawin natin yung mga leaders sa mga susunod na mga araw. Ayan. Pero at least alam na po natin ang mga yan. Ano po, family day natin sa 23, mayroon pong seminar dito sa church, Christian Education, and yung Pentecost. Ayan, sunod-sunod na Sabado po yan. Ayan. Kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin sa Exodus chapter 2, verses 1 up to 10. Sobra po yata ang init, ano? Bakit ibababa ko ang ano nito? Paki-check na lang po yung ating mga aircon. Ano po kung nakaayos ba yan?
Hindi po baling i-ano po ninyo, more than 3 o'clock, yung paki-check na lang. Okay po. I'll be reading from New International Version, Exodus chapter 2, verses 1 up to 10. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa New International Version, Exodus 2, 1 to 10. Now a man of the tribe of Levi, a Levite woman, and she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Then she placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get it. She opened it and saw the baby. He was crying and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. Then his sister asked Pharaoh's daughter, "Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" "Yes, go," she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses, saying, "I drew him out of the water." Tayo po'y manalangin, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na inyo pong ibinigay so that we can worship you and to honor you, to bless your name. Salamat din po, Panginoon, at pwede po kaming makarinig ng salita ng aming Diyos galing sa Biblia. Inihiling namin, O Diyos, na buksan mo po ang aming mga puso at kaisipan upang tanggapin ang mga ito as they are, your word, your message. Inihiling namin na ito po ay may pangaral ng mayroong kapangyarihan na nanggagaling sa banal na Espiritu. May pangaral ito ng tama, Panginoon. Tanggapin namin, O Diyos, na kung ano ang iyong mensahe, Panginoon. Lord, we pray for the touch of the Holy Spirit in our hearts, especially in the hearts of your servants, yung pong mga mahal naming mga mothers. We pray that you continue to minister to them, that you touch their hearts, Lord, at maka-identify po sila sa pananampalataya ng babaeng ito. And Lord, salamat po, salamat po. Lord, we honor you, we thank you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Mayroon pong kasabihan, ang sinasabi ay ganito: the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. Ito po ay isang kasabihan na nagsa-celebrate po doon sa immense, yung malawak, at yung foundational na power ng motherhood. Sino ba ang world leader na hindi inalagaan ng kanyang anak? Wala naman. Lahat ng mga yan. Sa pag-aaral natin ngayon, Moses, yung mga world leaders po ngayon. O yung mga nakaraang world leaders po that influenced the world for good, ay dumaan po sila doon sa kamay ng kanilang mabubuting ina. Amen. Ang ibig sabihin po nito ay lahat ng mga nag-raise, nag-nurture, nag-educate ng kanilang mga anak, they hold the power
to shape the future of any society. Yung kanilang impluensya doon sa early upbringing ng kanilang mga anak, it would shape not only the character of the child, but it would shape the future of a society. Lalong-lalo na yung mga mananampalataya. Ituturo nila sa kanilang mga anak ang mga patungkol sa Diyos, ang pananampalataya sa Panginoong Yesukristo, na kung saan ang mga ito would shape their character, would shape their future, not only them, but society. Ang istorya po ngayon ay patungkol sa istorya ng isang matapang na ina na hindi lamang po doon sa outset o doon sa kung ano yung pinapakita niya. Hindi naman yung para bang yung front niya ay parang maingay. Hindi naman ganon. Hindi yun ang ibig kong sabihin na matapang, kundi courageous faith. Na kung saan ang courageous faith na ito, ang pananampalatayang ito, can change or have changed the future of the nation Israel. Ito po ay istorya ni Jochebed or Jochebed. Yan po ay galing sa Prince of Egypt. Panoorin niyo po yan. Maganda yan. Sabi ko, panoorin niyo na. Ulit-ulit po namin pinapanood yung Prince of Egypt. At maawit siya dyan, si Jochebed. Ito. O kaya Jochebed. Ang istorya po niya, it unfolds during one of the darkest periods of Israel's history. Ang istorya po nila ay sinabi na ng Diyos kay Abraham that they will be enslaved for 400 years. Matagal po yan. 400 years. At nangyari po yon doon sa panahon, bakit sila napunta sa Egypt? Nung ginamit ng Diyos si Joseph. Si Joseph ay naging ruler ng Egypt. At ginamit ng Diyos upang ang then known world doon po sa Fertile Crescent na tinatawag ngayon, ang lahat po doon ay mabuhay, hindi mamatay dahil po doon sa tagutom, lahat ng mga tao ay pumunta sa Egypt. Nandyan, nasa Biblia po yan. At alam natin yung istorya na ang pamilya ni Joseph, kinuha niya, 70 sila. At from that, 70 or 72, from that, they became a great nation. Or, sabihin muna natin, their numbers increased greatly. At dahil po nakalipas yung mga panahon, ang Pharaoh ngayon sa Exodus chapter 2, hindi niya kinikilala. At yung mayroong mga Pharaoh na hindi na nila kinilala kung ano yung ambag ni Joseph sa kanilang bansa. Marahil, sa mga ibang mga pelikula, pina-strike down nila yung lahat ng patungkol kay Joseph. Hindi nila matrace kung saan na. Siguro, ganun nga po yung ginawa nila. Pero ang Biblia, ni-record po ang ginawa po ni Joseph. Meron siyang ambag doon sa Israel. At dahil nga po, ayaw na nila yung ginawa po nilang mga slaves, yung mga Israelites, and they were slaves for 400 years, more than. Yun po ang kanilang istorya. At dito po ngayon, ipinanganak si Moses. Ang pangalan ng nanay niya ay Jochebed. At sila ay kagaya ng binanggit ko po,
They lived during one of the darkest periods in Israel's history. They were enslaved in Egypt, and Pharaoh have ordered all male child na ipapanganak na sila po ay papatayin. At sila po ay ilulunod o i-offer po sa Nile. Kaya ito ngayon makikita natin Exodus chapter 2. Makikita natin, mas maintindihan natin ang istorya. Ano po? In the middle of this oppression and uncertainty sa buhay po ng mga Israelita, isang nanay ang namili o pinili niya na manampalataya sa Diyos kahit mayroong utos na ang kanyang anak ay patayin. Ano po? O itapon sa Nile River. By the way, ang Nile River, it is the longest river. Tama ba ako? Longest river in the world. Hindi po siya kagaya ng Lukong River. Hindi siya kagaya ng Parua. Hindi siya kagaya. Ano po? Ito po ay malawak. Ito po ay longest river. Ito ay pinagmulan ng sibilisasyon. Ano po? Makikita po natin na walang pangalan na nabanggit dito. Ang sabi lang niya ay Levite woman. Tinitingnan ko po kahapon, parang 2 beses lang nabanggit. Wala dito, ano po? Pero nandun siya sa, binanggit po yan, I think it's in Exodus. Nandun po siya sa Exodus 6:20, nung sasabihin lang ang kanyang pangalan ng kanyang asawa, ano po? Kasama sa nabanggit yung si Amram. Okay, sa 6:20 ng Exodus, tingnan po natin, Amram, sabi niya, married his father's sister Jochebed, who bore him Aaron and Moses. Amram lived 137 years. So binanggit po siya kasama ni Amram. Binanggit din po dyan sa 26:59 ng Numbers. Tingnan natin. Numbers 26, verse 59. Len kayo po niya. Sabi na, the name of Amram's wife was Jochebed, a descendant of Levi. So they are both descendant of Levi. Po, who was born to the Levites in Egypt. To Amram, she bore Aaron, Moses, and their sister Miriam. So, alam na natin yung pamilya nila. Ano po? Nanya lagi yung tatang Amram. Tatang ng Moses. Nanya lagi yung sabihan tampong yan eh. Jochebed. Tapos anak dala po di Moses, Aaron, Miriam. Okay? So Aaron po, pinying mo munang dealing priest. They are all from the line of Levi. Okay, sige po. So, si Jochebed po is mentioned briefly in Scripture. Parang sa ano lang siya wala siya hindi siya nakikita. Ang parating makikita dyan, of course, ang kanyang anak, si Moses. Si Aaron, of course, si Miriam din. Ano po? Si Amram, di masyado. Pero mababanggit po si Jochebed kapag babanggitin si Amram. Ano po?
Now, in the midst of their situation, oppression, they were oppressed people. Ang tagal kasi po ng nila, pagka-slaves nila. Mayroong uncertainty, one mother chose faith over fear. Ang kanya pong buhay, it teaches timeless lessons for us about trusting the Lord, protecting what God has given, and surrendering the future into the hands of the living God. So mga lessons yon na itatakel po natin. Ano po? Trusting the Lord, protecting what God has given, and surrendering the future into the hands of the living God. Ang kanyang pananampalataya sa Diyos, it helped the life of Moses, the future deliverer of Israel, na hindi siya tatalikod sa Diyos. Pansinin po ninyo, mag-advance ako ng konti. Si Moses po, meron siyang pagpili. Pero hindi po niya pinili yung Egypt, sabi ng Bible. In-identify niya, sabi niya, ang sarili niya sa mga slaves. In-identify niya ang kanyang sarili doon sa bayan ng Diyos. Hindi niya in-identify ang kanyang sarili doon sa very powerful na Egypt. Mas pinili niya, ang sabi po ng Biblia, na i-identify niya ang kanyang sarili sa bayan ng Diyos at hindi doon po sa Egypt. Bakit kaya? Hindi ba't ang Egypt ay makapangyarihan? Hindi ba't ang Egypt, he was educated in Egypt? Ang Egypt po, yung ancient civilization, yung kakayahan, karunungan, mga katuruan, iniisip nila advanced noon yon. Pero, pinili ni Moses na i-identify niya ang kanyang sarili sa mga slaves. Bakit? Dahil doon sa kanyang yung mga taon na meron siya, nakasama niya ang nanay niya, naturuan siya ng pananampalataya sa Diyos. Imagine the influence and power of a mother. Si Jochebed po, she demonstrated courageous faith. Ang sabi po ng Hebrews 11:23, by faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents. Tinago po siya. Di ba ang order po ay pagkapanganak niyan, itatapon niyan sa Nile. Pero hindi po siya sumunod doon po sa decree kahit na kapag na sila po ay nalaman na gano'n ang ginawa niya, hindi lang ang anak niya ang kukunin, maging siya, maging yung pamilya po niya. She lived under a death decree, yet she refused to give in to fear. She practiced her faith. Tinago po niya si Moses for 3 months. Ano po? She defied the king's command. At when you defy the king's command, in this case, it's the Pharaoh, ano po? May tataya ang buhay nilang lahat. But she trusted God more than the power of Pharaoh. Amen. She trusted God more than the power of Pharaoh. Makikita po natin dito that faith is not merely believing in God privately. Yun bang meron kang pananampalataya sa Diyos? Meron na, naniniwala ako sa Diyos dito kahit hindi ko ipakita. Ay dapat magkaroon ng makita yan. Dapat mag-manifest yan sa iyong pananampalataya. O sa iyong pananampalataya sa iyong puso ay dapat mag-manifest sa labas. Ganito. Yung pong mga mananampalataya na nauna po sa atin, 1st century, 2nd, 3rd century, nung mga panahon na 67 AD, mga ganon, na 300 AD, mga ganon. Nung hindi pa 2026, nung mga 100 pa lang, 100, 200, yung mga Kristiyano po, they were persecuted. At tatanungin ka ng mga
makapangyarihan, ng government, tatanungin ka, mananampalataya ka ba? Kristiyano ka ba? Na anong sagot mo? Alam mong papatayin ka. Tapos, they will seize your house. Lahat, pati pamilya mo. At kapag hindi mo nirecant ang iyong pananampalataya, pamilya ka, idadalhin doon sa Colosseum. Buhay ang Colosseum ngayon, tama? Nandyan pa yung Colosseum sa Rome. Pag pupunta kayo doon, sama niyo ako. Tingnan natin yon. Nandyan pa yan, tourist spot. Ano bang ginagawa nila doon? Ay, pamilya, mga Kristiyano, pinapakain ng leon doon. Basahin niyo yung history. Tatanungin ka, ano sagot mo? Pwede bang sabihin, sa isip mo, inahanda mo, sasabihin ko, mananampalataya ka ba ni Jesus? Sasabihin mo, pwede ko ba sabihin na, hindi. Total lang pananampalataya ko naman dito. Pwede ba yun? Di pwede yun. Kasi hindi mo pwedeng i-deny ang faith mo sa Panginoon. Ano? It is not merely believing God privately. True faith acts courageously. Kasi pwede lang sabihin, sa isip nila, kung sa isip lang, sasabihin na, magsisinako mo kayo, ba't patawaran na ako? Ay, pwede. You stand on your faith, pag faith ang pinag-uusapan. Amen. Matitest yung natin, pag yung sinasabi natin, kahit na ang pananampalataya natin ay dito ay hindi nakikita, magmamanifest po yan. It will manifest itself courageously even when the circumstances are dangerous. Tayo dapat dideny in Lord. Amen. In our actions, and in what we say. Si Jochebed, ganun po ang kanilang kalagayan, ang kanilang sitwasyon. She defied the king's command para sa kanyang anak, para sa kanilang pananampalataya. At ang pananampalataya madalas ay nagre-require po ng risk. Mayroong risk. Maging matapang po tayo. We stand on our faith even when there is risk. Ang obedience po natin sa Panginoon, it may conflict and it will always be in conflict with the pressure of the world. Mapipressure tayo. Kahit lang kung saan tayo nagtatrabaho, kung saan tayo nag-aaral, kung saan tayo kumikilos, bilang mananampalataya, kung nasaan po tayo, parating may pressure po dyan para tayo ay tumayo sa ating pananampalataya. At nawa ang Diyos makita niya tayo na tapat. May He find us faithful even in the trying times. Amen. God honors those who stand firm in difficult times. He will honor those who stand firm in their faith in difficult times. Tayo po ngayon bilang mga mananampalataya, bilang mga magulang, bilang mga mananampalataya ng Panginoon, we are called to stand courageously for truth. And our truth is the Word of God. And our truth is Jesus Christ Himself. Hindi tayo dapat nagde-deviate o umaalis doon sa kung ano ang tinuturo po ng Biblia. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, hanggang sa kahit na ang panahon ay mag-iba-iba, we stand
and we believe in the truth of the Word of God. This is our absolute truth. And Jesus is our truth. Kasi sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. We are called to stand courageously for righteousness and obedience to God. Kahit na ang society o ang sistema ng mundo ay pinipressure tayo na gawin yung laban dito. Amen. Si Jochebed, she demonstrated a courageous faith, defying the king's command. Kahit na naitaya ang buhay niya, ang conviction niya ay mananampalataya siya sa Diyos para sa kanyang anak. Mga magulang, pwede tayong manampalataya habang baby pa sila, manampalataya para sa ating mga anak. Meron ba silang pananampalataya? Wala. Wala pa. Tayo ang maglalagay ng pananampalataya sa mga yan. Pananampalataya na kagaya ni Moses, magiging matibay yung kanyang pananampalataya na sa Diyos siya susunod kahit na ang pagsunod sa Diyos no sa kalagayan nila ay mahirap because they were slaves. Pero mas pinili niya to be identified with God's people at hindi niya pinili po ang Egypt. Si Jochebed, pinractice po niya ang active na pananampalataya sa Diyos. Wise and active trust. Nung hindi na po niya maitago, meron na siyang iniisip, meron na siyang plano, she did not panic helplessly. She acted wisely. She prepared an ark. Ark daw, binanggit ba dyan, ark? Tingnan ko muna po. Basket, ang ginamit ay basket. So, kebit niya po yung basket. Ating basket, elulbog. Elulbog, ganyan kabit ni... Parang maalala mo yung yung Noah's Ark. Bago yung deliverance ay merong ark. Mayroong basket po dito, sabi, but when she could not hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. Galing yan po. Bantay alumbog. Then she placed the child in it and put it among the reeds. Ano yung reeds? Yung parang balampalat. May para hindi siya siguro tangayin talaga. Nandaan natin ang Nile, maragulya po ini. She carefully placed her son, Moses, among the reeds. At ang Diyos, makikita mo na kumikilos. Kung babasahin mo po ito, makikita mo ang pagkilos ng Diyos. Eksaktong-eksakto, nung nandun po, nilagay niya ang kanyang anak doon at pinababantayan po niya kay Miriam. Binabantayan ni Miriam yan. So, bunso yung Moses, bunso yun. So, hindi lahat ng panganay. Si bunso ito. Tsaka si Benjamin, si Joseph, hindi naman siya panganay. Saan ako? Kay Miriam. Binabantayan niya. Titingnan niya kung anong mangyayari. Kung ang nakakita mga sundalo, eksaktong-eksakto. Nandun po ang prinsesa. Ang prinsesa, hindi ba niya alam ang decree? Alam niya. Kasi sabi niya,
ay ito, isa sa mga bata, isa sa mga anak ng mga Hebreo. Sabi ng verse 5, Then Pharaoh's daughter went down to the Nile, ay eksaktong-eksakto, maliligo. And her attendants were walking along the riverbank. Eksakto pa doon. She saw the basket among the reeds and sent her female slave to get. Ay, natapos, pinatingnan niya kung ano. She opened it and saw the baby was crying and she felt sorry for him. Kung hindi yan naawa. Ang dami namang mga dyan, mga bata, di ba? Tinatapon doon Pero siya nahawa. Sabi niya, this is one of the Hebrew babies, she said. Tapos nakabantay si Miriam. Nung makita ni Miriam na meron ng mga pumunta tinignan, takbo, magaling din si Miriam. Kumbaga makikita mo talaga pagkilos ng Panginoon. Sabi niya, gusto po ninyo, kukuha ko ng mag-aalaga para sa bata. Kaya ako sinabi ng prinsesa, Ninoy ka. Tandaan, prinsesa ito. Slave ito. Ay, makuha na ako, Ken. Pwede niyang gawin yun Diba? Prinsesa yan Slave yun Okay, tamo susulod na balo na. Yung sinabi na, sige, Then his sister asked Pharaoh's daughter, Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Sabi ni prinsesa, yes, go. And sinabing, mo ko pagsabihan, na makakilala. Sabi na, yes, go, she answered. So the girl, Miriam, went and got the baby's mother. Leno yung kilos na ng Lord. Ing prinsesa nga sino ang nag-decree na ang mga batang ito ay papatayin? Tatay niya. Kasama siya. Prinsesa siya Ngayon, tingnan mo yung anong tawag doon? Tingnan mo yung nangyari, yung kamangha-mangha. Sabi niya, sige, kunin mo kuha ka ng Hebrew woman na mag-aalaga sa bata. And of course, ang kukunin ni Miriam, nanay niya. Tapos, nung magkita ang prinsesa at saka si Jochebed, sabi niya, take this baby and nurse him for me. And I will pay you. Ay, tinya pambayan ngayon Tinya pambayan. At tinya pasweldo. Para sesedein kayang anak. Nakilos ng Lord dyan. At protected pa kasi inaalagaan niya para sa prinsesa. Pagmamayari na ng prinsesa. Her faith was practical and intentional. Hindi niskarte na lang. Ang biblical faith po, hindi po niya inaalis yung responsibility, yung part natin. Gagawin po natin. At tayo ay magtitiwala sa Diyos. Na sa ating pananampalataya, kasama po ang paggamit ng wisdom, ng discernment, ng action. Hindi po yung, halimbawa, nanalangin tayo, tapos, ang isang mananampalataya, tamad, Lord, ika na pong bala. Hindi po ganon. You have a part to do. But when you have all the possibility na gagawin mo yung part mo, ginawa mo, nagtiwala ka sa Panginoon, kagaya po nito, Jochebed, hindi na niya maitago, pero ginawa niya yung part niya Hindi po yung hihingi, tapos yung part niya hindi gagawin. Trusting God includes using wisdom and discernment and action. Kasi yung faith and wisdom work together.
At ang Diyos, ay kumikilos doon po sa ating preparation. Careful preparation. Sa mga, halimbawa, mayroon kang hinahantay, tama ba? Inaantay o hinihintay na event, na mahalagang event. Kapag maghihintay ka ba, wala kang gagawin? Naging dahilan po ito ng mga ng maling doktrina ng mga taga-Thessalonica eh. Ang sabi nila, tandaan po ninyo sa Thessalonians, sinulat ni Paul, huwag mong pakainin ang mga tamad. Nasa 8. Bakit ganon? Bakit ganon ang sinasabi niya? Ay, merciless mo naman. Di ba dapat yung mga dapat yung i-share? Di ba? Pero bakit ganon ang sinasabi niya sa Thessalonians? Kasi po, ang mga manampalataya dito, hindi na kumikilos. Naghihintay sila ng pagbabalik ng Panginoon at hindi na sila nagtatrabaho. Hindi sila naghahanda. Naghahanda sila na walang ginagawa. Pwede ba naghahanda na walang ginagawa? Dapat, pag naghahanda ka, meron kang gagawin. Halimbawa, kinakasal ka. Maganda ka kayang kasal. Anak kang gawan. Dapat natin kang gawan. Hali, bang ka dito. Pag dumating yung araw na yon, prepared ka, maayos. Ganun yung preparation dito. Ano po? God often works through careful preparation. Tingnan mo naman si Jochebed, naganda siya. Hindi pwede siyang gagawa na basket, nalulubog. Mamamatay yung anak niya. Pinaghandaan. Ano po? And prayer should be accompanied by obedience and wise action. Nananalangin tayo. Ano po? Kasama sa ating pananalangin ay ang ating buhay ay pinapasakop sa Diyos upang gawin natin ang kanyang kalooban. Amen. Ang sabi po ni James, ano sabi ni James? Faith without work is dead. Ano po? It calls us to wise action. Our faith calls us to wise action. Tinatawag po ang mga manampalataya, ano po? Not only to pray for miracles, but also to walk wisely, to be obedient to God, and trusting God for the outcome. Amen. Amen po ba? Makikita natin sa buhay po ni Jochebed bilang isang nanay na sinurrender po niya ang kanyang buhay at ang kanyang anak sa makapangyarihang Diyos. Keng katutuan po, sa katotohanan po, we do not have control over the lives of our children. Hindi po natin kaya silang protektahan. Mapapagod lang tayo. Hindi natin kayang protektahan. Of course, nasabihan po natin, yun yung tinuturuan natin, yun yung magiging protection natin. But ultimately, it is the Lord who protects them. Pag lumabas na ng bahay yan, proteksyonan pa ba natin? Di na. Paano yung protection natin? Pag-pray natin sila. Diba? Cover them always with prayer. The most painful act dito po sa istoryang ito was to release the child. Ang problema kasi, 3 months hindi na niya maitago. Mga nagro-ronda dyan. Barangay police. Mga tanod. Rondala. Damdaman de. Di sabihan de. Pag gano'n ang nangyari, yung buong pamilya. Sabi ng word of the Lord,
when she could hide him no longer, nag-decide na i-let go na. Pero may mga ginawang mga paraan upang hindi siya malunod. Ano po? Tapos binabantayan pa. At makikita nga natin po yung kilos ng Diyos, ang protection ng Diyos, ang kamay ng Diyos sa istoryang ito. But for Jochebed, the most painful act of faith was releasing Moses into the river. She could no longer protect her son. She had to entrust Moses completely to God. At di po ba ganun yung dapat ginagawa natin bilang mga magulang? Bilang mga caretakers ng mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? That we should ultimately entrust them to the Lord. We should entrust not only this, not only the people that God has entrusted to us, but even our lives and everything na under po sa atin. Si Jochebed, she had to entrust him completely to God. At ako po'y naniniwala, at ito ang katotohanan, that when we are at the end of our ropes, God intervenes. Kapag wala na tayong kayang gawin. Kapag lahat ng mga diskarte ginawa na po natin, yung sa mga alam natin pinapagawa ng Diyos, yung ginagawa natin, yung part natin na nampalataya tayo, meron tayong mga actions, ginagamitan natin ng wisdom. We seek God for wisdom and what to do. Pero kung minsan, napupunta pa rin tayo dun sa kalagayan na we are at the end of our ropes, that will be the time that God will intervene. At madalas ko pong sinasabi, that God places us doon sa mga kalagayan na wala na tayong pwedeng pagtiwalaan ng mga kalagayan po natin, di natin kayang pagtiwalaan ng ating sarili sa mga kakayahan po natin. Kasi iniisip natin, lahat ng mga gagawin natin o lahat ng tulong na pwedeng ibigay ng tao ay hindi po sapat. And when we are at that situation, we are at the rock bottom, we look up and we know that there is a God in heaven and He will intervene in our situations. Naniniwala po ako doon. Kasi maraming beses gano'n ang mga istorya sa Biblia. Ang Pharaoh, na-discover po niya si Moses. And Moses' life was spared. Balikan natin yung inistorya ko kanina. Si Jochebed was even allowed to nurse the child and be paid doon sa pag-aalaga niya sa kanyang anak. Meron pa siya sweldo. Pero itong mahalaga po dyan, na pwede niyang alagaan ang kanyang anak, that those forming years ng buhay ng kanyang anak ay masabi niya, maituro niya ang pananampalataya sa Diyos na buhay. Yun ang mahalaga doon. Hindi yung bayad niya. Secondary yun. Kaya nga si Moses, matibay ang kanyang pananampalataya, napipiliin niya na i-identify niya ang sarili niya sa bayan ng Diyos at hindi po sa Egypt. Kahit na lahat kumbaga, yung pakinabang mo, materially, intellectually, influence, pipiliin mo ang Egypt. Dapat pipiliin niya ang Egypt, pero hindi niya pinili. He chose to be mistreated, ang sabi po ng Biblia. He chose to be mistreated together with the people of God, rather than enjoy the comforts, the power of Egypt. Ang buhay po ni Jochebed it is a surrendered life. At ang surrendered life, it will become the pathway of God's providence. Sabi ko nga po, at the end of our ropes, God
will intervene. Surrender became the pathway of God's providence. Tandaan po, God is sovereign over all impossible situations. Eta naman ang palataya keng Diyos nung inuog yung gawan ding imposible. Eya Diyos. Ale. Pero in Diyos, nasasamban mo, Diyos siya na sovereign. And He works in the sphere of the impossible. He is sovereign over impossible situations. Kaya niya. And let us continue to believe in this God. Na sinasabi po ni Daniel, there is a God in heaven. And there is a God that resides in your heart. He is sovereign over your impossible situations. Makikita po natin dito sa istoryang ito that surrender is the highest expression of faith. Kapag wala na, tapos surrender na tayo sa Panginoon. Lord, ito naman po yung sinasabi natin, Lord, ikaw na po yung bahala. Hindi yung kanina, Lord, ikaw nang bahala pagtapos wala kang gawin. When you have done all your part at wala na pong, kumaga, you are at the end of your rope and you say, Lord, I trust you, ikaw na pong bahala. That's total surrender. It is the highest expression of faith. Amen. And God can turn the enemy's plan into opportunities for blessing. Lan nyo po, Jochebed, doon po sa kanyang paglilingkod o sa kanyang pagtuturo sa kanyang anak, it turned into an opportunity for blessing kasi binabayaran pa siya. Sabi ko po kanina si Jochebed, most painful act of faith to release her son into the river. There are moments in our lives. Application po ito. There are moments when believers must release their fears. Amen. And trust God completely. Si Jochebed, she has to release her son. But releasing her son, which is a painful act of faith, ay kasama doon na nagtitiwala siya sa Diyos, na hawak ng Diyos ang buhay ng kanyang anak. Hindi po ba? We need to release our fears. There are moments that we should release those fears. There are moments also that we should release our families, ministries, and even future. To trust God na hindi tayo ang may hawak. Hindi tayong may hawak. Ang Diyos. We entrust our fears. Napapalitan yan Diyos ng pananampalataya. We entrust to God our future. We release the future and trust God. Kasi ang katotohanan, ang Diyos, siya po talaga ang mayroong kontrol. Hindi tayo. Hindi po tayo may kontrol. Diyang dinalan na buri mo, may itong yan na buri ng Diyos, nakakarapat mo. We should entrust everything to God, who has a greater plan
and who has ultimately the control for our lives and for the lives of our children. Ang istorya po ni Jochebed, nagpapaalala po sa atin that the greatest heroes of faith work quietly behind the scenes. Mayroon bang Moses kung wala si Jochebed? Of course, it's all part of the plan of God. Pero napakatindi ng impluensya ng nanay niya. Biruin mo, Moses was educated in Egypt. Nung binigay siya, siguro mga, I don't know, ang Biblia po ay silent po dyan. Maybe 5, 4, I don't know. Kasi mayroong pagkakataon po dyan, binigay niya dun sa Egypt. Binigay niya sa prinsesa. When the child grew older, she took him to Pharaoh's daughter and he became her son. Namuhay siya sa palasyo. Kaya nga prince siya Pero yung naitanim sa kanya nung bata siya, hindi na niya kinalimutan. This mother is or was a mother who trusted God. At sa kanyang pagtitiwala sa Diyos para sa kanyang anak, she acted wisely. Hindi lang siya basta umaga po. She has done her part para sa kanyang anak. And she was a servant ng Panginoon. Kasi po, nabanggit ko kanina, they were all slaves. Yun po. Pero binabanggit ko po dito, servant siya ng Diyos na isinuko niya ang lahat-lahat para sa Diyos. At sa pamagitan po ng kanyang pananampalataya, God preserved a deliverer for Israel. And his name was Moses. Amen. Sana po patuloy nating pagtiwalaan ng Diyos in seasons or difficult seasons of life. Patuloy po tayong sumunod sa Diyos, manampalataya, kahit mahirap ang kalagayan o ang sitwasyon. At buong-buo na isuko natin ang ating buhay. At pag sinabing isuko ang buhay natin, kasama na po yung mga hawak natin, kasama na mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. We surrender what we love most into His hands. Amen. Let's all stand po. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. We sing, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up, until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Worship. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
of the goodness of God. We sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I'm give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Oh, your Hallelujah. goodness, your goodness is running after. Salamat po. It's running after Oh, me. Diyos. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid out, I'm surrendered now. I give you everything. You're good, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so good. Every breath that I am made, oh, I will sing your goodness, God. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so good. Every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Mayakit Ginong Diyos, karing BME, kasalpantayanan. Magtiwala kami Ginong Diyos. Ali mo para karing sarili mi, nune, para karing pagtiwala mo po Ginong Diyos. Kaya kami, nung karing mothers, karing karela pong anak, dinan mo lang matapang at matibe kasalpantayanan kayong Diyos. Ikaming anturwanan mo kaya pong magtiwala, Ginoo, at base ka rin kaya kaming kasalpantayanan, Ginoong Diyos. Magtiwala kami, base kayong kasalpantayanan mi. Mag-act kami ayon kaya tang kapurianan ng kaya kaming Diyos. Turwanan mo kami na isuko ingay gana-gana Ginong Diyos. Not only our children, but even our future and our dreams and our hopes in life. Sopan mo kami po Ginong Diyos na imbong tiwala mi ilagay miya. Kaya gamat na ning kaya kaming mayupayang Diyos. Hallelujah. Salamat po. Salamat po. Maging matibi at malalamig kaya kaming kasalpantayanan Ginong Diyos. Hulingin kaya kaming Diyos mayap niya at makapangyarihan niya. Kikilos siya, karetang bagay na miyaintindihan. But it will always be for our good, ultimately for our good. Hallelujah. Pagpalan mo na rin kay kang anak, Ginong Diyos, na sinambangin ng abak, may kiramdam king kay kang amano. Enlighten their hearts and their minds. At Ginong Diyos, magdalang kagalakan nining mensahe ngayon kay karelang puso. At ali mo, kagalakan, Ginong Diyos, ni commitment para bang kanita, manampalataya, mag-surrender, at mag-act ayon kitang kaburianan ng Diyos sa mayupaya. Salamat po. Hallelujah. We honor you, Lord. We thank you. This is what we pray. In Jesus' name. Amen.